Bagong season, bagong patch. Ito ang mga hero na na-adjust sa original server ngayon. Umpisa natin dito kay Pharsa. Kahit wala kang passive, marereveal mo na ang kalaban kapag tinamaan mo ng skill 1 sa bush. Mas bibilis din ng 1 segundo kada level up ang pagbagsak ng kanyang ultimate, kaya mas mahirap ng ilagan. Yung kanyang special skill naman na nagiging ibon ay mas pinabilis ang movement speed from 135 to 150%. Nabuff din si Brody. Binawasan ang backswing ng kanyang skill 1 at skill 2. Ibig sabihin, pagkatapos mong gumamit ng skill 1 at skill 2, makagamit ka na ng ultimate or basic attack agad. Si Johnson nabuff. Ang kanyang skill 2 ay pinalakas ang base damage. Tinanggal nga lang ang extra damage ng kanyang skill 2 sa creeps. Pero bawat hit ng kanyang skill 2 ay nagre-reduce ng 10% magic defense ng kalaban, 10% movement speed slow na parehas nag-i-stack up ng 3 beses kaya tig 30%. Ibig sabihin nito mas matutuwa ang mga kaduo mo na mage user kasi nga may magic def reduction ka na. Si Minotaur naman nakatanggap din ng buff. Mas pinalayo ang dash ng kanyang skill 1. Naka-normal form man o kahit ito ay yung naka-enhance form after mag-ultimate. Si Chip napakaganda na gamitin ngayon kasi kahit nasaan ka pa sa mapa, basta hindi ka in battle, pwede mo nang gamitin ang iyong ultimate para mag-teleport sa mga beacon mo. Hindi mo na kailangan lumapit sa mga beacon mo para makapunta sa kabila. Basta hindi ka in battle, makakapag-teleport ka. Pero yun nga, kailangan hindi ka inaatake or umaatake para makapag-teleport. Si Eudora naman na buff, pinababa ang mana consumption ng kanyang skill 1 at skill 2. Mas pinalakas din si Argus. Kung dati, kapag siya ay nag-ultimate, yung mga damage lang sa hero ang nako-convert into his HP. Ngayon, lahat na ng damage na gawin niya kapag siya ay naka-ultimate ay mako-convert sa kanyang HP. Mapa jungle monster man yan o minions. Nagkaroon din ng adjustment dito kay Hanzo. Ang kanyang skill 1 ay merong 15 seconds cooldown kapag ginamit mo sa mga jungle monster. Pero kapag ito ay ginamit mo sa Turtle Lord at Hero, mababawasan ng 50% ang cooldown ng iyong skill 1. Tapos magre-recover pa ang 10 to 20% ng iyong max HP pag nag-skill 1 ka. Kapag naman siya ay naka-ultimate, na-nerf naman ang kanyang skill 1. Binawasan ng HP recovery nito from 30%, 20% na lamang. Nabuff naman ang kanyang skill 2 kapag naka-ulti. Nagre-restore na ito ng energy kapag tumama sa kalaban. Yung movement speed naman ng kanyang ultimate ay na-adjust. Dati meron itong 35% movement speed na fix. Pero ngayon, 50% ang kanyang initial movement speed pero bumababa hanggang 15% after 2 seconds. Tapos, mas pinalaki na ang energy consumption per second ng kanyang ultimate. Kaya mas mabilis nang mauubos ang energy mo. Pero binawasan naman ang cooldown ng kanyang ultimate sa late game. Na kapag ikaw ay merong 40% cooldown reduction, aabot na lamang ng 8 seconds ang cooldown ng ulti mo. Si Melissa, dahil unti-unti nang nagiging meta, binawasan nila ang movement speed attributes nito at mas pinahina rin ang natatransfer na damage ng kanyang skill 2. 60% na lang at all levels. Dati kasi umaabot pa ng 80% sa late game. Pero binawasan naman ang cooldown nito sa late game. Kaya ibig sabihin nito mahina na ang maibibigay na damage ng iyong skill 2. Si Lucas naman na-adjust. Kapag siya ay nag-ulti, pantay-pantay na ang damage na makukuha ng lahat ng tatamaan nito. Dati kasi, yung unang tatamaan ang makakatanggap ng mas malaking damage. Tinanggal nila ang aftershock ng kanyang ultimate. Pero mas pinalakas naman ang base damage at based on physical attack damage ng kanyang ulti. So in short, bigla ang damage na ang kanyang ulti. Si Sushin na-adjust din. Binawasan ang kanyang base HP. Tapos, yung kanyang max stack ay ginawa na lang 15 na dating 20. Pero mas dinagdagan naman ang mana regen per stack nito. Yun nga lang, dinagdagan ang mana cost ng kanyang skill 2. Pero mas pinalakas naman ang damage. Si Hayabusa na nerf, pinahina ang damage ng kanyang ulti. Samantalang si Badang naman, pinaikli ang dash. Ang ikli na, grabe, tapos mas pinabagal pa. Tapos yung cooldown, kung dati umaabot ng 7 seconds kapag late game, ngayon ay 9 seconds na at all levels. Fix na rin ang cooldown ng kanyang skill 2.
Samantalang ang kanyang skill 1 naman ay binawasan din ng range. Na-nerf naman si Julian kasi hindi ka na pwedeng mag-build ng rose gold dito sa kanya. Kasi kung dati siya ay fighter, ngayon isa na siyang assassin. Kasi kalahati na lang ng hybrid def na naibibigay ng rose gold ang mapupunta kay Julian. Samantalang si Mia naman ay mas na-nerf pa. Nabawasan ang damage ng kanyang passive, yung kanyang Moonlight Shadow. Dito naman tayo kay Bea. Na-nerf ang damage ni Bennett, ang kanyang grenade launcher, early to late game. Pero mas pinalakas naman ang damage ng iba niyang baril. Kagaya nitong Nibiru na from 22% ay 25% na ang attack inheritance. Ganun din sa kanyang baril na si Wesker, yung shotgun. Parehas na itong mas lalakas kapag ang item mo ay yung may attack effect. Kagaya ng Demon Hunter Sword, Corrosion at iba pa. Mas pinaikli din ang cooldown ng kanyang ulti. 10 seconds ang binawas. Badik shotgun meta na ba? Si Akai naman na buff din. Binawasan ang cooldown ng kanyang ultimate sa late game. Tapos yung ultimate niya binawasan ang damage pero reparehas na ang natatanggap na damage ng kalaban mula sa kanyang ultimate. Dati kasi yung unang tama lang ang full damage. Tapos the rest, 50% na lamang ang damage. Si Natalia naman mas pinabilis ang cooldown ng skill 1 at yung ultimate niya mas pinabilis ang recharge time. Kapag late game, kapag may 40% cooldown ka nga, 4 seconds na lang ang cooldown ng iyong skill 1. Nabuff si Natalia kasi nabago na yung passive ng Dire Hit. Hindi na magdi-deal ng extra damage yung may item mismo ng Dire Hit. Pero kapag na-crowd control mo ang kalaban, magkakamarka ang kalaban mo. Tapos kapag inatake ito ng kakampi mo, makapagbigay siya ng 7 to 18% damage na nakadepende sa max HP ng kalaban. Saan ko makikita nyo? Noong nag-ultimate yung Kufra, nagkaroon ako ng extra magic damage. Yun yung 300. Hero adjustment lang tayo for this video. Naisama ko lang yung Dire Hit. So kita-kits sa susunod na video para ma-explain ko yung battlefield adjustment. Yun lang for this video. Maraming salamat sa panonood and to God be the glory.